10 masuswerteng halaman sa taong 2025. Dahil hina-harmonize niya po at binabalanse yung ating takanan, namumuong plantlets o yung maliliit na babies na halaman doon na may halong berde, no? Kapag nagmamatured, yan po ay kulay ng wood, ano? Napakaganda po, no? Makikita nyo po yung hugis ng kanyang dako na pabilog na kumakatawan po ng pera. Hello everyone! This is Sir Mr. Pili Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And kung bago ka pa lang po dito sa aking mga social media accounts, mag-subscribe ka na po at mag-follow na din, ano? At ano nga ba pag-uusapan natin ngayon? 10 masuswerteng halaman sa taong 2025. Ano kaya yan, ano? Ang 2025 po ay tinaguriang Year of the Wood Snake, ano? At ang Year of the Snake ay ina-associate po sa wisdom, charm, elegance, and transformation. Samantalang ang wood element naman po ay kumakatawan sa mga halaman, ano? At kapag po meron kayo ng mga halaman, mas napapataas yung elemento ng woods, ano, sa feng shui. At ito po ay sumisimbolo din ng creativity and expansion. Kaya naman napaka-importante na mayroon kayong mga halaman sa inyong mga bahay, ano. Ano kaya itong masuswerteng halaman na to? Malalaman nyo na sa ating pagbalik. Kaya ready na kayo mga ka-MDP? Tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at bago natin simulan na ipakilala sa inyo yung 10 masuswerteng halaman natin para sa taong 2025, meron po akong hinihandang sorpresa sa inyo, no? Para po dun sa mga laging nakatutok, nagsishare at nanonood sa ating mga video, mamimigay po ako ng free plants, ano? At bibigyan ko po kayo nung 10 maswerteng halaman na yan sa ating mapipili, ano. At tapusin lang po yung ating video at alamin kung paano makasali. Kaya simulan natin. Iikot tayo sa ating garden. Papakita ko po sa inyo yung itsura nung sinasabi kong mga 10 halaman, ano. Sa una po nating halaman, itong Mothers-in-Law tang, ano, na mas kilala rin po sa tawag na espada, no. Pero ang kanya pong scientific name is Dracena trifasciata, no. At ito po, napakaganda ng kanyang mga dahon kasi may iba-iba variety po iyan, ano. Pero yung karaniwan nating nakikita yung kanyang mayroong outline na yellow, ano. Tinatawag po iyang Mothers-in-Law tang, no. At St. George swords din po ang tawag yan minsan, ano. Yung kanyang patayong pagtubo, yung dahon niya ay nagde-deflect po ng negative energy, no. Sa pagpasok po ng taong 2025, magandang meron po kayo nito dahil nagdadala po ito ng prosperity at good fortune. Pino-foster niya rin po yung peace, kapayapaan sa ating kabahayan. Kaya naman po talagang tahimik ang ating magiging pamumuhay. And bukod po dyan, naghihila po ito ng kaperahan, ano. Kaya maganda po para sa ating wealth, ano. Ito pong halamang ito ay madali lang alagaan at napakaganda ng benepisyo dahil ina-absorb niya po yung mga lason sa hangin. Kung meron po kayo niyan, itabi-tabi nyo na po dahil sa pagpasok ng 2025, ito po'y magiging maswerte talaga. Sa pangalawa naman po nating halaman ay ang mga halamang Dorsenia. Sinisimbolo po nito yung resilience at reverence, ano. Kinakatawan din po niya yung pagiging malakas at napakaganda po nitong ilagay sa bahay bilang pang-welcome plants, ano. Kung mapapansin niyo po, siya ay mayroong hugis araw na bulaklak kung saan siya po ay sumisimbolo ng liwanag sa ating buhay. At the same time po, yung kanyang pinaka
katawan po na makikita nyo na mayroong mga bilog sa ilalim ay sumisimbolo naman po ng pag-store o pag-iipon ng kayamanan. Sobrang ganda po ng mga halamang Dorstenia dahil ito po ay mabilis dumami. At ang halaman kapag mabilis dumami, yan po ay tanda ng prosperity, no? At yan po yung magiging isa sa pinakamaswerteng halaman din sa 2025. Napakadaling alagaan at napakadaling paramihin. Ang susunod naman po nating halaman mula sa kanyang pangalan ay tinatawag pong rattlesnake, ano? Isang uri po ng calathea na talaga namang kakaiba yung kanyang disenyo, no? At tingnan niyo po yung mga dahon niya na nakakaakit at nagbibigay ganda sa ating bahay, ano? Pero bukod po dyan, sinasabing naka-align sa wood element ang pag-aalaga po ng ganitong halaman, ano? Dahil hina-harmonize niya po at binabalanse yung ating tahanan sa pamamagitan po ng pag-i-enhance, ano? Ng magandang energy. Yung pong energy na nag-flow, yung tinatawag na life-giving senki, no? At yung pong hindi paglalagay sa tamang pwesto makakaapekto, no, doon sa pagbibigay niya ng magandang enerhiya, no? Ensure nyo lang po na nakaharap ito sa east na directions para makapag-resonate pa ng magandang wood element. Sa pang-apat naman po nating halaman, kapag nakakakita kayo nung ganitong klase, no, na parang mga daliri, yan po yung tinatawag na bonsai snake plants, ano? Tama po. Isang uri ng snake plants na napakagandang tingnan dahil doon sa kanyang cylindrical na dahon, ano? Matitigas po siya, no? Kaya nga po ito'y sumisimbolo ng resilience at adaptability. At sinasabi nga po na yung positive feng shui ay kaakibat ng halamang ito. Pinupurify niya po yung air at kinukontrol niya po yung humidity, no, na nag-enhance po sa indoor health natin. Sa panglima naman nating halaman, ito pong mother of thousands, ano? Kung nakakita na po kayo ng halamang ganito, meron naman po siyang mga namumuong plantlets o yung maliliit na babies na halaman doon sa kanyang mga dahon. Pero ano nga ba ang simbolismo ng halamang ito? Ito po ay nagsisimbolo ng earthly stability, no? At excellent po siya para sa pag-maintain ng harmony sa ating bahay o maging sa workplace, ano? Ang kanya pong pagdami ay mabilis din, ano? Kaya mabilis din po ang pagpasok ng swerte at mabilis din po ang pagkakaroon ng kayamanan, ano? Kapag meron kayong mother of thousands, no? Isa pong uri ng halaman na talagang mabilis nyong mapaparami at hindi basta-basta mapapatay. Napakadaling alagaan para sa mga beginners. Sa pang-anim naman nating halaman ay ang tinatawag na velvet leaf philodendrons, ano? Pero kilala rin po siya sa tawag na micans, no? Kung mapapansin nyo po, ang kanyang texture ng dahon niya ay medyo magalas, no? At kaya nga po siya tinawag na velvet plants. Pero pag nakikita nyo po yung kanyang dahon, kung minsan siya ay nagiging brown na may halong berde, no? Kapag nagmamatured, yan po ay kulay ng wood, ano? At ang kulay na po na yan ng halamang ito, yan yung nagbibigay sa kanya ng swerte. Sinasabing ito po ay beacon ng tranquility at prosperity, no? At maganda raw po na ilagay ito sa east facing directions upang mga hulugan ng growth at renewal. Sa pampito na po nating halaman, kung napadami nyo na po yung ganitong klase ng halaman nyo, yan po yung tinatawag na pearl marks, no? Isang uri din po ng philodendron. Napakaswerte nyo po, ano? Dahil po ang pearl marks ay sinasabing nagdadala ng prosperity at good fortune sa taong 2025. At ito po ay binibigay niya po sa atin yung magandang health and determinations, ano? At sinasabi nga po na kapag ang hanap nyo ay pangregalo para maging maswerte kayo at ang pagbibigay nyo dapat itong burr marks, no? Ang ipamigay nyo sa 2025 dahil ang burr marks po ay kumakatawan ng magandang pagkakaibigan at maswerte
kapag ito'y ibibigay sa ibang kaibigan, kamag-anak, yan po yung kahulugan niya, no? Sa pangwalo naman po nating halaman ay ang mga halamang potos, no? Tinagurian din po siyang money plants, ano? Kung mapapansin nyo po, ang mga potos ay mayroong mga baging tinatawag, ano? At ang baging na yan ay parang kumukorteng ahas, no? At kapag ito'y dumikit sa ating mga kinakapitan, maaring pader, pole, makikita nyo po na parang ahas silang humahalambitan, ano? Kahit po siya'y nakahang, yung kanya pong pinaka-stem ay parang nagkukorting mga ahas, ano? Sinasabi pong ito'y magiging maswerte sa taong 2025 dahil sisimbolo ito ng good fortunes, ano? Kapag inalagaan natin sa ating bahay. Kapag nilagay natin siya sa mga corners ng ating bahay at saka po sa mga ibabaw ng cabinet po, ano, siya po ay magiging magandang idea, no, para maitaboy ang mga negative energy na nanggagaling po doon sa mga matutulis na bagay sa ating kwarto, sa ating mga pader at sa iba't iba pa po nating furniture. Sa pangsyam naman po nating halaman ay ang mga forever rich, ano. Ang ating forever rich, kung titingnan nyo at pagmamasdan, na-associate po siya sa mga ahas, ano, dahil sa kanyang dahon, ano, na talagang nakatayo at yung korte ng ulo ng ahas, ano, ay makikita dyan. Maging po yung kanyang mga design sa dahon na medyo parang mga kaliskis ng snakes ay sinasabing magiging karakteristik ng isang halamang kumakatawan sa Year of the Snakes, no? At ang forever rich po, ito po ay isa ng tradisyonal na magnet, no, para sa wealth, no? At sinasabi pong yung prosperity ay talagang madaling papasok sa ating buhay kapag nag-alaga nito sa taong 2025. Ginagamit din po ang halaman nito as protection sa mga evil spirit at mga kamalasan. At sa huling-huling halaman, sinasabing siya ang pinaka magiging maswerte sa taong 2025. Ito pong ating tinatawag na millionaire snake plants, ano. Kilala rin po sa tawag na Masoniana whale pin o Sansevieria Congo, no. Yan po yung mga tawag sa kanya. Napakaganda po, no. Makikita nyo po yung hugis ng kanyang dako na pabilog na kumakatawan po ng pera, at yung kanya pong green na kulay ay sumisimbolo ng pag-asa, no, at pag-unlad habang siya po'y dumadami. Ito talagang nagsasign naman po ng prosperous life, no, para sa atin, ano. May iba't ibang variety po siya, no, katulad po nitong ating Mansoniana nito. Ito po ang tinatawag na variegated Mansoniana, yung yellow po, pero meron po niyang puti din. Ang puting dahon naman po ay tinatawag na white variegated Mansoniana. Kapag naman po mayroong dilaw ang inyong Mansoniana, ito po ay tumisimbolo po ng gold o ginto, ano. Kaya naman po swerteng swerte kapag meron ka nito. Maaari nyo pong balikan yung ating mga video series about dito sa halamang ito, ang millionaire snake plants, na isa sa mga maswerteng halaman sa taong 2025. So ayan mga ka-MDP, nalaman nyo na po yung 10 halamang masuswerte sa taong 2025. Meron na ba kayo niyan? Kompleto na ba? Yung mga iba po na wala pa ng halamang yan, may chance kayo magkaroon na, no, dahil mamili ako ng mga maswerteng halaman na yan. At pipiliin ko po kung sino yung ating pagbibigyan, yung ating 10 maaring magkaroon yan sa pamamagitan po ng pag-comment nyo po na lucky plants for 2025 at sabihin nyo po kung bakit dapat ko kayong bigyan. Yan po. Thank you so much sa mga nanood ngayong araw na ito. And paalala lang po, ito yung mga gabay na halaman lamang, ano, na maaring makatulong sa ating buhay. Maaring maniwala kayo o maaring hindi din naman, ano. Pero ang sabi ko nga, nasa ating mga kamay ang ating kapalaran, ano. Kung tatamad-tamad tayo at walang gagawin sa buhay, bali wala po yung mga masweteng halaman, ano. Manalangin sa Diyos, sabayan ng pagkilos, ang pagpupunyagi, pagsisipag, ay yan ang magdadala sa atin, no, para maabot natin yung ating mga mithiin at pinapangarap sa buhay. Maraming salamat sa lahat na nag-like, nag-share at nag-comment sa ating mga video. Mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag niyo pong
pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park in Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Unaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!